Sa nakaraan, nilabanan ng Shadow Garden ang isa sa miyembro ng Knights of Rounds na si Sa nakaraan, pinasok ni Alpha at ng iba pang miyembro ng The Shadow Garden ang santuwaryo na matatagpuan sa sagradong lupain ng Lindworm. Ito ay bahagi ng Sa nakaraan, nilabanan ng Shadow Garden ang isa sa miyembro ng Knights of Rounds na si Archbishop Nelson. Doon, nakalaban ni Sid ang mga walang emosyon na kopya ng hero na si Olivier. Ginamit ni Sid ang kanyang bagong pamamaraan, ang All-Range Atomic. Nawasak ang sanctuary kasama ang mga clones ni Olivier at ng Arsobispo. Ngayon, nakatayo si Sid sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa kabisera ng Midgar Kingdom. Habang ang orasan sa likod niya ay umaabot ng 12, sinuri niya ang lungsod sa ibaba, na naging populated nitong mga nakaraang araw. Ang pinakahihintay na Bushan Festival ay malapit nang magsimula, at ang kaharian ang napili at mag-host para sa kompetisyon ngayong taon. Ang kaganapang ito ay katulad ng torneo na ginanap sa Lindworm, kung saan ang lahat ng mandirigma sa buong lupain ay tinawag upang makipagkompetensya para sa kaluwalhatian at prestigious. Ang mga tao ay nasa sabik na masaksihan ang mga magkukumpetensya ngayong taon, at ibinabahagi ang kanilang mga taya kung sino ang mananalo sa paligsahan. Siyempre, hindi hahayaan ni Sid na lumipas ito nang hindi siya sumasali sa kaganapang ito sa kanyang sariling espesyal na paraan. Hindi siya basta-basta makakasama gamit si Shadow, ngunit maaari siyang sumali bilang isang karaniwang tao, na manggugulat sa karamihan ng tao sa huli, at sasabihin nila, sino at saan nanggaling ang taong iyon. Ito ay bahagi ng kanyang bucket list, at ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapasaya sa kanya. Kaya, pumunta siya sa kumpanya ng Mitsugoshi, at tinanong si Gamma kung matutulungan siya nitong magbago upang maging ibang lalaki. Bilang pinakamatalinong miyembro ng The Shadow Garden, at sa tulong ng imbensyon ni Itia, nagawang baguhin ni Gamma si Sid sa ibang tao, na pinangalanang Mundane Man. Maginhawa rin ito, dahil mayroon ng pinasadyang background story para sa taong ito. Siya ay isang mahinang mandirigma, na hindi pinamanahan ng kanyang mga magulang, at pumanaw sa isang lugar. Ito ay isang perpektong profile para sa kanyang plano ng pagbibigay ng isang mahinang karakter na magiging pinakamalakas at magagawa niyang subukan ang mahusay, ngunit walang katotohanan na ideya sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad siya sa kalye, isang babaeng mandirigma ang lumapit sa kanya. Hindi ito ordinaryong mandirigma, dahil siya ay si Anna Rose, ang tanging nakatawag ng espiritu sa paligsahan sa Lindworm. Siya ay mula sa Veg Alta Empire, at siya ay nasa Midgar upang sumali sa pagdiriwang. Sinabi niya kay Sid, na ngayon ay si Mundane Man, na huwag sumali sa kompetisyon dahil sa kanyang mahinang hitsura at pangangatawan. Astig na sinabi ni Mundane Man kay Anna Rose na huwag husgahan ang lakas ng isang tao batay sa kanilang hitsura. Ang isa pang mandirigma na nagngangalang Quentin, ay nakisali, at sumang-ayon kay Anna Rose. Nakikita ito ni Mundane Man bilang isang pagkakataon upang patibayin ang kanyang reputasyon bilang mahinang katunggali. Kaya pinagalitan niya si Quentin, sa pagsasabi na mas malakas siya kaysa sa lahat. Ang malaki, matatag na tao ay kumukuha ng bitag. Itinapon niya ang mahinang lalaki sa malapit na eskinita, at ipinakita sa kanya kung sino ang pinakamalakas. Kailangang makialam ni Anna Rose kung hindi ay baka hindi na makita ni Mundane Man ang liwanag ng susunod na araw. Pagkatapos ng maliit na kaguluhan na ito, si Sid na kilala rin bilang Mundane Man, ay nasisiyahan sa kanyang gawa. Nang hindi siya nakikipaglaban, nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Skell upang pag-usapan ang mga laban. Si Skell ay nasa pustahan, na ang swerte niya ay kasing ganda ng paghula niya sa nangyaring lindol. Tinanong pa niya si Sid kung maaari siyang humiram ng pera, na tinatanggihan sa huli. Bumili si Sid ng 2 burger para sa kanyang hapunan sa gabing iyon, at umuwi. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Rose Oriana. Napansin niya ang mga burger sa mga bisig ni Sid, at agad nitong ipinaalala sa kanya ang mahahalagang oras na ginugol niya kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, si Alexia at ang author na si Natsom Kafka. Para kay Sid, ito na yata ang pinakamagulong grupo ever. Umupo sila sa malapit na fountain, at nag-uusap. Inamin ni Rose na makikipagkita siya sa kanyang ama dahil ipapakilala siya mamaya sa kanyang fiancé, si Purvis Ashat. Si Rose ay isang prinsesa, bukod pa rito, ang prinsesa ng Oriana Kingdom, na may malapit na ugnayan sa Midgar Kingdom. Kaya naman, hindi na bago sa mga miyembro ng royalties na magkaroon ng arranged marriage. Gayunpaman, kapansin-pansin na hindi talaga interesado si Rose sa pagpupulong na ito. Naiintindihan niya ang kanyang tungkulin bilang isang prinsesa, pero masasabing hindi talaga priority niya ang pagpapakasal sa ngayon. Nag-aalala siya na baka mabigo na naman ang kanyang mga mamamayan sa katigasan ng kanyang ulo. Malalaman natin na galing siya sa isang kaharian na nagbibigay importansya sa sining. Ang kaharian ng Oriana ay hindi kilala sa mataas na ranggo sa larangan ng paggawa ng Dark Knights, ngunit sila ang tahanan ng maraming mahuhusay na artista, sa kanilang lupain. Si Rose ay nagtaksil sa mga inaasahan ng kaharian noon sa pamamagitan ng pagpili ng espada kaysa sa tradisyonal na karera ng kanyang mga tao. Ipinaliwanag niya na kahit na iba ang kanyang pinili sa iba, hindi niya basta-basta mababago ang kanyang mga prinsipyo.
Siya ay naging inspirasyon ng isang imahe na nakita niya noong siya ay bata pa, isang batang lalaki na may paper bag sa kanyang ulo, na may 2 butas sa mata, may hawak na espada at umaatake sa mga bandido sa background ng full moon. Simula noon, naging determinado na si Rose na maging Dark Knight, kaya naman nag-enroll siya sa Midgar Royal Spellsword Academy. Gumagaan ang pakiramdam niya na kausapin si Sid tungkol sa sitwasyon niya ngayon. Ibinigay sa kanya ni Sid ang isa pa niyang burger, at sinabihan siyang magpahinga ng kaunti. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas. Ang mga susunod na araw ay nagpapatuloy habang ang Bushan Festival ay nagsasagawa ng mga paunang laban para sa mga nakikipagkompetensyang mandirigma. Si Skell ay nagtatala ng mga istatistika ng labanan sa pag-asang mapataas ang kanyang mga pagkakataong manalo ng mga taya. Ang mga bagong karakter ay ipinakilala, halimbawa, nakita natin si Goldie Gilded, ang walang talo na alamat. Isa siyang kalahok sa pagdiriwang, at makikita sa kanyang magarang suit na hindi siya isang ordinaryong katunggali. Itinuro niya kay Skell ang konsepto ng antas ng kapangyarihan, ang husay sa pakikipaglaban ng isang mandirigma sa numerical form. Makakatulong ito sa mga mas mahusay na magpasya sa pagtaya, o laban sa isang katunggali. Nagbigay siya ng halimbawa sa pamamagitan ng paggamit ng kasalukuyang laban, Gonzales vs. Mundane Man. Sa simula, alam ni Goldie na masyadong malakas si Gonzales, na may power level na 1364 para labanan ang mahinang tao na may 33 na power level. Ngunit nang magsimula ang laban, lahat ay napatunayang mali, habang si Gonzales ay nakahiga sa lupa na walang malay, at parang walang kamalayan sa nangyari. Pagkatapos, siya ay nanunsyo bilang nagwagi sa laban, na nagpapagulo sa lahat. Gayunpaman, hindi pa rin nababahala si Goldie tungkol sa mga resulta. Kumpiyansa siya na mananalo siya sa laban kay Mundane Man bukas. Sa kaganapan na yun, natatapos ang isa pang araw. Ngunit ang susunod na araw ay nagsisimula sa kalituhan at misteryo. Ginigising ni Skell si Sid para sabihin sa kanya na sinaksak ni Rose ang kanyang fiancé, at tumakas. Kalat sa papel ang nakakagimbal na balita, naguguluhan ng mga tao kung bakit maaaring mangyari ang ganoong bagay. Kilala nilang lahat si Rose Oriana na isang mabait at sweet na babae. Nakipagkita si Alexia kay Natsam at tinalakay ang balitang ito. Iniulat ni Natsam na ang kaharian ng Oriana ay gustong harapin ito ng private, at hiniling sa kaharian ng Midgar na huwag makialam. Gusto ni Alexia na kumilos, at hanapin ang kanilang kaibigan, ngunit binalaan siya ni Natsam na maaaring may dahilan kung bakit hindi sinabi ni Rose sa kanila ang tungkol sa kanyang problema. Kaya ipinapayo niya na hindi sila dapat kumilos ng basta-basta. Ipinagtatalo ng prinsesa na sila ay sinumpa ang kakampi, kahit na kamakailan lamang nila nabuo ang kanilang koponan. Kikilos siya kung si Natsam ang nangangailangan ng tulong. Anuman, ang magagawa lang nila ay mangalap ng higit pang impormasyon. Susubukan ni Alexia na kausapin ang kanyang kapatid kung mayroon silang magagawa sa sitwasyong ito. Pagkaalis ng prinsesa, inalis ni Beta ang kanyang pagkukunwari bilang author, at nakatanggap ng ulat mula sa kanyang nasasakupan. Nakita nila si Rose Oriana na tumatakas sa ilalim ng mga imbornal ng kabisera, napansin na ang tumakas na prinsesa ay nakitang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang impormasyong ito ay naglalagay ng isang bagay sa loob ni Beta, ngunit sa ngayon, ang kanilang prioridad ay bantayan si Rose, at subaybayan ang katayuang pampulitika ng kaharian. Naiisip ni Sid ang tungkol sa balita kahit na nanunood siya ng laban sa arena, hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ni Rose ang ganoong bagay. Siya ay mukhang hindi naman isang hangal, kaya dapat may mabigat na dahilan ang lahat ng ito. Umalis siya sa bleachers para maghanda para sa kanyang laban bilang Mundane Man. Habang bumababa siya, nakasalubong niya ang isang matangkad na babae na nakasuot ng nakahod na balabal, ang hood ay nagtatago sa halos lahat ng kanyang mukha. Nalanghap niya ang amoy ni Sid, pinigilan niya ito, at sinabi sa kanya na may amoy siya ng elf. Tinatanong niya siya kung kilala niya ang isa. Sinagot ni Sid na may mga kaibigan siya. Tinanong siya ng dalaga kung may kakilala siyang kamukha niya, hinahanap niya ang kanyang pamangkin. Sinabi ni Sid na hindi niya talaga masabi dahil sa hood. Kaya tinanggal ng babae ang kanyang hood, nagpakita siya ng isang mahusay na pagkakahawig kay Alpha. Sigurado si Sid na hinahanap ng dalaga ang kaibigan niyang si Alpha, ngunit nagpasya siyang huwag sabihin dito. Ang babae, na naramdaman na tiyak na malakas si Sid, ay bigla siyang inatake ng isang sword strike. Ito ay hindi isang sorpresa kung siya ay madaling makaiwas sa pag-atake, ngunit si Sid ay piniling manatili sa kanyang papel bilang background character, kaya siya ay bumagsak sa lupa at nagkunwaring natakot. Huminto ang babae sa kalagitnaan, at tila medyo nagdududa, ngunit humihingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Beatrix. Nagpakilala rin si Sid. Pagkaalis ni Beatrix, naisip ni Sid na malakas siya. Sa mga manunood, inaabangan ni Anna Rose ang susunod na laban. Ang laban ay sa pagitan ni Goldie Gilded at Mundane Man. Iniisip pa rin niya ang laban kahapon, tungkol sa kung paano nanalo si Mundane Man laban sa isang malinaw na mas malakas na kalaban.
Dumating si Quentin sa tabi niya, at tinanong siya kung bakit pinili niyang panuurin ang laban na ito. Nakita rin pala ni Quentin ang panalo ni Mundane kahapon. Katulad ni Anna Rose, hindi niya maintindihan kung paano nanalo ang mahinang lalaki. Nag-aalok siya ng kanyang mga obserbasyon, kahit na siya mismo ay hindi sigurado. Sinabi niya kay Quentin na nakita niya si Mundane na sumuntok sa kanyang kalaban, ngunit ang mga paggalaw ay masyadong mabilis na kahit ang kanyang sinanay na mga mata ay nahirapang sumunod. Kaya nanunood siya ngayon para malaman ang higit pa tungkol sa posibleng dark horse ng kompetisyong ito. Napag-alaman niyang angkop na si Mundane man ay laban kay Goldie Gilded. Dahil siya ay kilala bilang ang walang kapantay na alamat. Napaisip dahil sa kanyang mga sunod-sunod na panalo, ngunit ito ay dahil sa kanyang tusong maniobra na nagpapahintulot sa kanya na hindi matalo. Ginagamit ni Goldie ang kanyang kakayahan upang sukatin ang antas ng kapangyarihan ng isang kalaban, kaya, kung makita niyang makakalaban niya ang isang mas malakas na kalaban, sinusuko niya ang laban. Sa ganoong paraan, pinapanatili niyang malinis ang kanyang record sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga mahihinang kalaban, kaya, nakuha niya ang titulo. Iyon ay isang mapanlinlang na paraan para makakuha ng hindi kilalang glory, ngunit ang malinis na record ng panalo ni Goldie Gilded ay magtatapos sa araw na iyon. Si Mundane man, na tila hindi nababahala sa kanyang pinagmamalaki na dakilang lakas, ito ay nagpagalit kay Goldie at inatake siya sa kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Ngunit kahit na sa kanyang Golden Dragon, siya ay natalo pa rin. Sina Anna Rose at Quentin na nagmamasid sa laban ay hindi makapaniwala. Nakita niya ang mga nakakatawang galaw ni Mundane, tulad ng pag-crack sa kanyang leeg at pagbahing, na hinayaan siyang manalo sa laban, naisip ni Quentin na lahat ito ay walang katotohanan. Iniwan niya si Anna Rose sa kanyang pagsusuri. Nangako siyang aalamin bukas kung nandadaya si Mundane, ngunit maaaring siya ay matalo sa mahinang tao. Pagkatapos ng laban na ito, sinasalubong ni Anna Rose si Mundane man. Binalaan niya ito na binabantayan siya nito, ngunit inaalis lang niya ang mga weights sa braso nito. Sinabi niya sa kanya na sa wakas ay magsisimula na siyang maging seryoso sa kanyang susunod na laban. Samantala, nakipagkita si Iris sa ama ni Rose, ang hari ng kaharian ng Oriana. Kasama niya si Perv Ashat, fiancé daw siya ni Rose. Sinabi ni Perv Ashat kay Iris na hindi kailangang panghimasukan ng Midgar ang maselang sitwasyong ito. Naiintindihan niya na masyadong busy si Iris, sa kung ano man ang negosasyon nila ng kanyang ama. Ang reconstruction ng Dark Knight's Order, at ang kanyang partisipasyon sa loob ng Bushan Festival. Nakatutuwang tandaan na mukhang maayos si Perv Ashat, na medyo kainahinala. Ang pagkakasaksak ng isang mahuhusay na eskrimador tulad ni Rose Oriana ay dapat na nag-iiwan sa kanya ng paggagamot sa kanyang mga pinsala. Ngunit siya ay mukhang makinis at matalas, na nagdaragdag sa misteryo na ito ay ang katotohanan na ang hari ay mukhang wala sa kanyang sarili. Mukha siyang payat, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at may bahagyang drooling. Paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong mga salita, gawin mo kung ano ang sinabi ni Perv Ashat. Parang may kumokontrol sa kanya. Mukhang hindi ito maganda para sa kaharian ng Oriana. Sa pagtakas ng prinsesa, wala sa tamang pag-iisip ang hari, at isang kaduda-dudang lalaki na kumokontrol sa lahat ng bagay sa likod ng mga eksena, mukhang mas lumalakas ang gulo, at malapit na itong sumabog anumang oras sa lalong madaling panahon. Alamin ang higit pa sa mga susunod na episode. Salamat sa panunood ng Part 8. Mag-like at mag-comment at magkita tayo sa Part 9.